Ang mga eskolar na sinangguni. Sa panahon ng paglalakbay ni Harris or Martin Harris, tila walang ganoong alam sina Joseph Smith at Harris tungkol sa wikang nasa mga lamina. Ayon sa salaysay ni Joseph, kalaunan, sinabi ng anghel na nagbigay sa kanya ng mga lamina na ang mga ito ay tala sa sinaunang Amerika. Sa halip na maghanap ng isang eskola na may kaalaman tungkol sa wika ng taga-Ehipto, or nalaman lamang kalaunan ni Joseph na ang wika sa mga lamina ay tinatawag na binagong wikang Ehipto. Posibleng humingi si Harris ng payo sa mga eskolar na dalubhasa sa sinaunang Amerika. Noong napunta na sa New York City si Harris, tumigil siya sa Albany, New York, para bisitahin si Luther Bradish, isang lalaking marami ng pinuntahang lugar na may mga kapamilya at mga personal na koneksyon sa Palmyra. Malinaw na humingi ng tulong si Harris kay Bradish kung sino ang maaari niyang tanungin tungkol sa pagsasalin. Pagkatapos, ay naglakbay siya papuntang New York City para kausapin si Samuel L. Mitchell, isang lingwista at nangungunang eskolar ng sinaunang kultura ng Amerika. Binisita rin ni Harris si Charles Anton, isang batang professor ng gramatika at lingwista sa Columbia College sa New York City. Si Anton ay may pagsasanay sa wikang Griego at Latin at nangungulekta rin ng mga kwento ng mga American Indian para ilathala at sabik siyang makita ang dokumentong dala ni Harris. Pagkakita kay Charles Anton, ayon kay Harris, sinuri ni Charles Anton ang mga karakter o titik at handa ng pinirmahang pahayag na nagsasabing tunay ang mga ito. Ngunit pinunit ang pahayag nang malaman niya kung paano nakuha ni Joseph Smith ang mga lamina. Iminungkahi ni Anton kay Harris na dalhin sa kanya ang mismong mga lamina. Ngunit tumanggi si Harris at sinabi pa na ang ilang bahagi ng mga lamina ay mahigpit na nakasara. Sumagot si Anton, "Hindi ako makakabasa ng isang aklat na mahigpit na nakasara." Sa mga pahayag kalaunan, itinanggi ni Anton ang kanyang pinagtibay na tunay ang mga karakter o titik at iginiit na pinayuhan lamang niya si Harris na huwag mamuhunan sa pagsasalin at sa paglalathala. Sinabi rin niya na ipinakita lamang ni Harris sa kanya ang mga kinopya o karakter o titik, samantalang sinabi ni Harris sa ilan sa kanyang mga tala na nagdala rin siya ng sample sa pagsasalin ni Joseph Smith sa sinaulang talaan. Kinalabasan ng paglalakbay. Ano man ang nangyari nang kausapin ni Harris si Anton, pagkatapos nito ay naging mas kumbinsido si Harris na tunay ang mga lamina at ang mga karakter o titik nito, at naging handang magbigay ng oras at lakas para tulungan si Joseph Smith. Kalaunan, sinabi nila ni Joseph na ang pagkikipagkita kay Anton
ay katuparan ng propesiya ni Isaias na nabanggit din sa Aklat ni Mormon. Tungkol sa isang aklat na natatakan na ibinigay ng mga tao sa isang marunong bumasa na sinabi iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo at kanyang sinabi hindi ko mababasa sapagkat natatakan. Makikita ito sa Isaias 29, versikulo 11.